Kung may kilala kang ganito, alisin sila sa buhay mo. Una, binabaligtad ka. Ang mga taong walang alam kundi baliktarin ang mga sinasabi mo para sila ang magbuhang bida. Kaya nilang manipulahin ang lahat ng detalye para lang sila ang magbuhang bida. Pangalawa, ikaw ang masama. Kapatid ito ng una. Tuluyan ang binaliktad ng sitwasyon, siya na nga itong bida. Gagawin ka pang masamang tao. Hindi lang masama, masamang masama. At bilib ka, gagamitin ng taong ito ang lahat ng sinabi mo sa kanya for his or her advantage. And gustong-gusto nila ang mga ganito. Adik na adik sila sa mga pumupurig sa kanila. In short, sila ang bidang-bida sa kwento. Pangatlo, mga sinungaling. Gagawa sila ng kwentong kasiraan. Pagkatapos kapag nagkahulihan, deny to death sila. Hindi aamin. Sasabihin nilang hindi sila ang pinagmulan ng kwento. Ididinayan lahat na kung tutuusin, sila ang nagsimula ng kwentong mali. Pang-apat, mahilig magbaliit na problema. Oo, tama. Ang mga taong ganito ay mamaliitin nila ang problemang kinuwento mo sa kanila at sasabihin, wala yan sa kanilang problema. Ang purpose lang nila, ayaw nilang madamay. Ayaw nilang gampanan ang pagiging kaibigan. Ayaw nilang sila ang magiging shoulder to cry on. Para ka pang magiging guilty kasi nga, mas mabigat ang problema nila at parang wala kang karapatan na magsabi ng sarili mong problema. Panglima, hindi man lang nababanggit ang Diyos. Ang mga taong I did it my way ika nga. Sentro palagi nila ang sarili nila, kakayahan nila, yung sila lang. At wala nang ibang pwedeng asahan. Sasabihin pa nilang, hindi naman masama na manigurado. Kasi nga, kung ikaw lang ang didiskarte at walang tiwala sa Diyos, bakit ka pa magtitiwala sa Diyos? Mga taong nilalayo ka sa blessings ng Diyos. At parang sinasabi sa'yo na walang mawawala kung magtitiwala sa ibang tao. Ang mga taong dapat alisin sa iyong buhay. Ulitin ko lang, kung hindi mo sila kayang baguhin, ipagdasal na lang sila. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugat.